So yung DPWH, hundreds of billions, nagkaroon ng slash sa budget nila, sir. Would you wish for the budget na nabawa sa DPWH to be realigned on the amendments? Sino ba naman may ayaw talagang i-realign? Pero one-off lang yun. Hindi year to year yun. Kasi kailangan din in the future, pag maayos lahat ng problema, kailangan din pondohan ang DPWH kasi importante ang kalsada, importante ang tulay. Lalo-lalo na yung dekalidad na kalsada at tulay na kayang buhatin ang kagamitan na kinakailangan natin. Hindi lamang sa AFP, kung hindi sa disaster risk reduction. Noong isang araw lang, di ba, nalaglag yung kalye sa Davao-Butuan Road, no? Ito ay dahil kinain ng ulan yung ilalim ng bundok, bumuho yung side ng bundok. Ito ay major artery at kailangan itong maayos, no? Or kung hindi, i-relocate yung kalye depending sa study, no? So, bagamat gusto natin ang nakamkam na ninakaw na pera na isole sa taong bayan para magastos ng tama, hindi lang ito ang solusyon. Kasi taon-taon kailangan gumastos tayo ng malaki para sa defense, lalong-lalo na ngayon na napakalaki ng hamon na hinaharap natin dahil sa kabalastugan na ginagawa ng China. Budget season pa rin ngayon, sir. Nailabin na rin ba sa mga senador or congressman na yun nga, taasan kahit pa paano yung pondo for modernization? Receptive naman sila. Yun nga lang, mas importante sa akin ngayon ang sustainment. No? Ngayon, sa pagbibili ng bagong kagamitan, yung sustainment na pambayad sa utang, kasi napakalaki ng halaga. At habang tumatagal, nagmamahal ito. Kasi gustuhin man natin, hindi tumatahimik ang mundo eh. Hindi tumatahimik, we have to face that reality. Sir, baka pwede lang po pa-elaborate on what you said earlier about China's Freudian slip when they declared kasi tinatawag nila yung Scarborough na island eh. Huangyan daw yata ang tawag nila dyan. Yan ang pinangalan nila. Shoal yun, hindi island yun. So ano ibig sabihin? Gagawa sila ng isla? Kaya talagang hindi mapapagkatiwalaan niya mga yan. Kahit yung India natuto ng masamang leksyon sa mga yan, you know. Kaya kung mag-uusap man, kailangan kwentas klaras, maliwanag ang gabay, ang gagabay sa usapin. Kung hindi, lilihisan ka lang, lulukuhin ka lang. So kayo mismo, Sek, nakikita nyo yung possibility na magkaroon sila ng reclamation dun or artificial? Kahit na anong posibilidad, kasi bakit nila tinatawag na isla yan? Kung hindi naman isla, shoal yan eh. So, bakit nila tinatawag na isla? Kaya ako talagang hindi ko na tinatago na talagang kailangan mas puspusan ang ating deterrence kasama ng ating mga kaalyado at puspusan din ang mga legal initiatives natin laban sa kanila. Dahil declared na ng arbitral award na artisanal fishing ground yan ng Vietnam, Pilipinas at ng China. Hindi pwedeng akuin ng isang bansa totally ang Scarborough Shoal. No? Ngayon, dahil yan ay arbitral award, nilalabag nila, mag-isip tayo na pamamaraan kung papaano makaalyado natin ng mundo na itigil ito. Sir, last na lang siguro, sir. Nabanggit nyo sa speech nyo po na nagpo-focus na tayo sa defense posture. Pero dito sa atin, may mga ilang retiradong sundalo na nagpapakalat po ng fake news against the military and among them, may mga naghihikayat pa pong mag-aklas sa gobyerno. Ano po yung masasabi nyo po rito? Well, natural, itong mga to, siguro examinin natin ang motibo. Dahil pag naghihikayat ka ng sandatahang lakas na mag-aklas sa gobyerno, ginugusto mo ang militar na magpatakbo ng gobyerno.
Di ba? At the end of the day, wala nang batas kasi. At rule of law, nawawala. Ngayon, sino ang makikinabang? Ang makikinabang lamang ay ang mga kapani ng mga bansa na hindi kasama ng buong mundo. Bakit? Kasi kung magkaroon ng extra-constitutional na galaw, number one, hindi ka kikilalanin, hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo, hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China, kaya sanction nga sila eh. So, if you're willing to risk extra constitutionality in the face of sanctions, sinong makikinabang? Sir, para bang sa sitwasyon ng Myanmar, sir? Well, exactly the situation of Myanmar. Thank you for pointing that out. Exactly, and I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Yan ang kasabihan. Di ba? So you support, sir, yung pag-review sa pension system po ng mga retirees nga po na may mga, let's say, seditious statement or misinformation? On two counts. Number one, nire-review din natin yung pension system naman. Hindi lamang for the obligations that come with it, pero sa benepisyo din ng ating retirees. Kasi probably 99% ng ating retirees are law-abiding. They know the limits of what the armed forces should and can do. And they also have sacrificed the better part of their lives honorably. So their benefits should be also adjusted, no, to keep in step sa adjustments din na nakukuha ng ating armed forces ngayon, no? Ngayon, that is the major initiative. Yung major initiative talaga kung paano mapabuti ang buhay ng mga retirado. Kaya meron tayong Veterans Valor Clinics, Veterans Health System, pension reform, adjustments. On the other hand naman, sa mga kaso na ganito na talagang lantaran, dapat i-prosecute ito at pag convicted, tanggal ang pension. So it is up to the courts